Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 209 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Saan Patungo ang Mga Footprints Mo? At ang topic natin ngayon ay Perfectionism. Sabi po dito, yung concept ng perfectionism is the belief that a Christian can attain a state of sinless imperfection, freedom from all conscious sin while still in this life, though it often arises from a sincere desire for holiness. This view is not supported by Scripture. While believers are called to grow in sanctification, they still wrestle with sin until glorification. We are justified in being sanctified, but not yet perfected. True hope lies not in achieving perfection now, by clinging to Christ, who was perfect for us. The Christian life is one of daily repentance, humble dependence, and steady growth, not moral arrival. At ang Bible verse natin matagpuan sa Philippians chapter 3 verses 12 to 4, straining toward the goal. Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Sa Tagalog naman po, pagpapatuloy sa mithiin. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y takdil na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ang aking maabot, kung paanong ako inabot din ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na sa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang teachings natin ngayon ay number 1. Sinful life is our starting point. Ito po. So, diba, yung kasalanan talaga dyan tayo nagsimula. Ayan yung starting point natin bilang mga tao na nandito ngayon sa mundo, na talagang dun tayo nagsimula eh. Kasi namulat na tayo sa sa realidad na gano'n na talagang makasalanan tayo at hindi na natin yun talaga maikakaila, pero kailangan natin siyang iwasan. And number 2 po, transformation is our journey. Ito naman po, kung starting point, syempre may pagbabago din, may transformation din tayo magaganap na hindi lang tayo dun talaga sinful life na porket gano'n na tayo ay gano'n na talaga. Hindi tayo kailangan mag-stick dun, kundi kailangan din natin mag-transform as believers ng ating Panginoon. Ipakita natin na talagang nagbabago tayo at may pakita natin yung journey natin ng pagbabago sa ating Panginoon. And number 3 po, Christ-like perfection is our destination. Ito po, yung journey natin na transformation patungo to sa perfection destination natin, na katulad ng kay Christ na ayun naman talaga yung goal na maging katulad natin siya. Kasi diba siya nga talaga yung pinaka-perfect example bilang isang tao, bilang isang human. And the application naman po, paano natin tumapay sa ating buhay. Number 1, level your heart, treat others as equals in Christ. Ito po, po natin yung puso natin na i-level po natin ito sa puso ng ating Panginoon, na kung paano natin tratuhin yung mga malalapit sa atin o yung mga minamahal natin sa buhay. Dapat ganun din natin tratuhin yung ibang tao na hindi natin kilala or more na may ginawang mali sa atin, na kailangan pantay-pantay natin silang itrato sa harap ng ating Panginoon. And number 2 po, look to Jesus as the model through perfection. Ito po, para ma-motivate po tayo sa journey natin na transformation. Tignan po natin yung ating Panginoon, kung gaano siya ka-perfect, kung paano niya ginawang posible yung imposible. And lastly po, leave footprints of faith for others to follow. Ito po, dahil nga sa pagbabago sa journey natin, kailangan mag-leave tayo ng parang magiging guide nila na sumunod din sa transformation na ginagawa natin, na parang ginawa din ng ating Panginoon sa atin, na nag-live siya
ng footprints of faith para sa atin, para may guide tayo. Yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag mo natin kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po sa atin lahat.